Okay, welcome mga ka-trigger. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gun Smith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Gerald Rainsford. Ang sabi niya, Sir, paano po pala yung mga ibang baril, isang kasa, isang putok, shotgun yung Japan made, Russia, Germany noong First World War at Second World War? So, alamin natin kung ano mga katangian niya mga baril na yan. Parang yun ang gusto niyang malaman ni Gerald. So, tingnan natin yung mga ano yung mga baril na yan at kung saan, bakit yan ay ganyan at sino ang mga gumamit niyan. Okay. At bago yan ay gusto ko lang muna kayo pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nadadagdagan naman yung ating mga subscribers at maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong kayo para madagdagan yung ating revenues na kung saan ang kita natin sa YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. Binibigyan natin ng konting allowance para sila ay makapagpatuloy sa pag-aaral. At lalo tigit maraming salamat doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message lang kayo dyan kung kayo may papadalang tulong para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco. At maraming salamat din kay Sir Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating GCash number sa ating mga premier videos para sa ating mga beneficiaries. God bless you, sir, at sa inyong lahat pagpalain kayo at bigyan ng marami pang pagpapala ni God. Okay, sa katanungan naman ni Gerald Rainsford. Okay, itong mga baril na ito ay ito yung mga matitibay na baril. Kumbaga ito yung mga antigo. Ang experience ko dito ay nung ako nasa Saudi pa. Dahil yung mga Saudi ay mahilig yan sa hunting. Dahil yung aking amo ay isang professional hunter, sila ay dumadayo pa ng Africa para lang maghunting. At napakarami kong baril na ni-restore, yung mga Lee Enfield na yan, mga Mauser, yan, marami akong ni-restore niyan. At gustong-gusto nila yang pang hunting dahil nga yan ay matibay at magandang precision. Talagang yan ay ginagamit ng mga sniper yan. Ang gira kasi nung una ay iba sa gira ngayon. Noon talaga ay pagalingan sumilip sa sight. Wala pa nga mga scope-scope noon. Ngayon, nilalagyan na nila ng mga scope yan. Minomodified na nila. At napakagandang pang-hunting yan. Paborito yan ng mga hunter. So, tingnan natin kung ano ang nito, mga katangian ng mga baril na to. Yung mga shotgun, yung mga pump action, yan ay kumbaga yan ay malalakas. Malakas kasi ang isang katangian yan ay mas malakas yan. Kasi yung semi-auto, may blue back yan eh. So bawas yung puwersa papunta sa palabas ng baril, papunta sa dulo ng baril. Solid na solid ang puwersa niyan. Yung semi-auto o yung full automatic, may blowback yan. So nababawasan. May mga lumalabas, may mga escape gas yan na dumadaan sa mga gas pipe. May mga gas pipe yan para sa ejection. Pag-eject ng bala. So yan ang kaya lahat ng mga pang-sniper ay mga bolt action. Mga bolt action lahat yan. Single shot yan. Dahil nga sa mas malakas. Yan ang isang katangian. At yan din ang gumagamit ng mga hunter. So tingnan lang natin yung mga niyan. Sabi dito, old bolt action rifles brand include. Ito yung mga mga Winchester, Model 70,
Remington, model 700 and older, yung mga mas matatanda pa dyan, like Dali, yung mga Lee-Enfield na yan. Yung mga Mauser, Gewehr 98, and military use rifles like Springfield 1903 and Mausin Ganan. Ang mga baril na ito ay kilala sa kanilang history, both sa military at sa mga sport application ng highly regarded durability and accuracy. Yan ay kilala talaga sa tibay at saka accuracy. Kaya yan ay paborito ng mga hunter. At yan nga ay ginamit ng mga military panahon First World War hanggang nitong Second World War. Ginamit pa rin yan. Dahil ngayon ay matibay yung mga baril niyan. Tanda natin na ang mga matatanda, yung mga sinaunang bolt action rifle brand and models. Ito, Winchester. Anong katangian nito? The model 70 introduced in 1936 pa. Panong mga tatay natin at mga lolo natin. Was based on model 58 and is still considered one of the best bolt action rifle ever made. O, kita nyo? Hanggang ngayon, kinikilala pa rin na best bolt action rifles yung Winchester Model 70. Kung meron kayo niyan, ay para na rin kayong may ginto. At yan talaga ay, kumbaga, kahit dito marami akong minodify niyan. Dinisplay nung dati kong amo, nakadisplay doon sa kanyang office. Mga minodified ko at saka mga nirestore ko. Okay, so yung Remington Model 700 introduced in 1962. Okay? Medyo bago-bago na ito. Yung isa, yung 70 ay 1936. Ito naman 1962. Oh, medyo inabot ko na ito. Ito ay very popular and reliable rifle. Remington also made models such as Model 721 and 722 and the Lee rifle in collaboration with James Paris Lee. Ayan, yung mga matitinding gumagawa ng mga baril na yan. James Paris Lee. Yan, siya pala yan. Yung Mauser naman, ito naman yung German company. At famous for Gewehr 98 and the subsequent Carbiner 98K, which were widely adopted by many countries and serve as the basis for many modern sporting rifles. Okay? So ito naman yung sumikat naman ito sa mga modern sporting rifles. Ito Mauser ng Germany. Yung Springfield naman, sikat din ito. 1903 pa ito. May mga ni-restore din ako nito. The Springfield 1903 was standard uses US military rifle from 1903 until the mid-1930s. So yan yung mga gamit ng mga standard issue yan ng US military rifle noong 1903. Panahon pa yan ni Aguinaldo siguro. Okay. Springfield hanggang noong 1930s, yan ang kanilang military issue. Yung Mosin Nagant, this is classic bolt action rifle that was widely used by the Russian and Soviet militaries. Ito naman yung naman ito, pang Russia at Soviet militaries naman. Mosin Nagant. Okay, ang mga British naman ay Lee-Enfield. Okay.
Lee Enfield naman, known for its reliability and fast bolt action. It was used by many Commonwealth forces. Okay, tao na? Yung mga Lee Enfield na yan, may mga nirestore din ako niyan. So, hanggang ngayon, yan ang hinahanap ng mga mga collector items na yan eh. Craig Jorgensen, this was the first modern bolt action rifle become adopted by the US military in 1894. Ay, mas matanda pala ito. Craig Jorgensen. Okay, this was the first. Ito pala yung unang modern bolt action. Modern bolt action na yan, ha? Noong military in 1894. Though it was soon replaced by the Springfield. Ay, bago pa yung Springfield 1903, ang nauna pala ay Craig Jorgensen 1894. So yan yung mga yan yung talagang mga kumbaga mga sumikat nung panahong una. Eh ngayon, bakit pinalitan na yan ng mga semi-auto, full auto? Iba na ang gira ngayon eh. Ang gira ngayon eh, iba na ang strategy. Kumbaga, ambusan, paubusan. Noon, pagalingan. Kung napanood ninyo yung Enemy of the Gate, gustong-gusto ko yung pelikula na yun. Yan yung mga baril na gamit nila eh. 3 beses ko yata pinanood yun. Yung bida doon, yung magaling na sniper. Talaga, ang gira talaga nun. Kumbaga, mas sobrang maingat ang mga sundalo nun. Kasi nga, ang baril nila kasi nun, mga mabibigat yan eh. So, ang bala nila, limitado lang. Limitado ang bala nila nun. Kaya, dapat ang isang bala ay one bullet, 1 kill. Ngayon, wala. Ang bala ngayon binubuhos na. Iba na ngayon. Kaya, kumbaga, ang sundalo nun siguro, bibigyan ka lamang ng 20 na bala, bahala ka na sa buhay mo. Pang-survive mo na yan. Tapos dala-dala mo yung iyong rifle na haba-haba. Ganun ang niyan, ang gera noon. Kaya hindi sila nag-aaksaya ng bala. Kaya ang mga baril nila noon ay pang-precision talaga. Pang-precision. At kumbaga sa tingin ko ang mga ang mga sundalo noon puro sniper. Puro sila sniper. Iba na ngayon, mga combat na. Iba na ngayon ang gira. Talagang, kaya umuso yung mga Armalite eh. Armalite yung magagaan, kaya nga Armalite magagaan. Tapos yung bala nila, kaya nga ang mga US, magaan yung baril nila at magaan yung bala nila kumpara sa mga AK-47. Okay? Tingnan ninyo Pakita ko lang yung bala ng mga tingnan ninyo ang bala ng AK-47. Ito. Yung bala ng Armalite. O ng mga M4 na yan. Kasi Armalite ang mga nauna eh. Mas mabigat ang bala. So, pag magaan ang bala, mas marami kang madadala na bala. Kasi nga, magaan. Tapos, magaan pa yung baril mo. So, kaya umuso na yung mga alloy na mga baril para hindi mahirapan yung mga sundalo. Malalakas din naman. Tingnan ninyo ang mga ito yung AK-47. Ito yung ang laki ng diferensya niyan. So mas magaan ito, mas mabigat.
So, ganun na ngayon ang takbo ng gera ngayon. Padamihan ng bala at paggaan na ng mas magaan ang dala ng sundalo. Pero maraming dala. Kumbaga high capacity na ang mga sundalo ngayon. So hindi ka mukha nung una, ay ang bibigat ng mga baril na yan, talagang pang-sniper yan. Kaya yan ay gustong-gusto ng mga hunter. Okay, so yan lang ang masasabi ko dyan sa mga yan. Pagdating naman sa mga shotgun, paisa-isa nga, ay pero wag ka, ganyan naman ang ano niyan. Ang tatamaan yan. Pang-close combat naman yan. Okay, so malakas pa rin yan. So, ayun lang ang aking nalalaman dyan. At yung kaunti kong experience ay inano ko rin sa inyo. So, sana may natutunan din tayo ng kaunti tungkol dyan sa mga lumang baril na yan ay ginamit ng mga kasundaluhan natin nung panahong tayo ay wala pa sa mundo. Okay, so yan, at babasahin lang natin yung ating community spotlight natin ngayon. Ay shout out kay NDC Noy Peace America, meron kang 71 engagement. Shout out kay Chocolate_Boy, meron kang 31 engagement. Shout out kay Alfred Mulihar, meron kang 41 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 4 engagement. Shout out kay Rag Ferns, meron kang 85 engagement. At shout out din sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na tayo diyang Papa Burger sa dati kong masishop Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one na ang inyong burger. At mga Papa Burger kayo sarap. Marami pa diyang mga pagkain na kayong mapagpipilian. Maraming salamat po sa inyo.